Sa gitna ng mga insidente ng pagsabog sa ibang bansa, gustong limitahan ng DTI ang edad na mga pwedeng gumamit ng nauusong hoverboard. Saksi si Steve Dailisan. Ang nauusong hoverboard ang Christmas at birthday wish ng 11 anyos na anak ni Michelle at Rod, kaya napasugod sila sa tindahang ito sa Marikina. Mula 12 hanggang 18,000 pesos ang presyo, depende sa modelo. Bago iregalo sa anak, sila muna ang sumubok. My son, he's 11 but he's as tall as me already. And then he's a big build. And then athletic naman siya. So it's like I can trust him doing this hoverboard. Sa mga magulang na bibili ng hoverboard sa kanilang mga anak, napaka-importante talaga na matrain muna sila ng mga eksperto nung kanilang pagbibilhan bago sila gumamit nito. Para sa mga first-timer gaya ko, halimbawa, mahirap din kasing aralin yung balanse. Kinakailangan matatag ang iyong tuhod at yung lakas ng iyong binti para lang sa gayon makaiwas ka sa disgrasya. Dapat din na magsuot ng protective gear. Pero ang Department of Trade and Industry nais limitahan sa 14 years old pataas ang gagamit ng hoverboard dahil sa usapin ng kaligtasan. Nakababahala raw mga insidente ng pagsabog nito sa ibang bansa dahil sa baterya. Paglilinaw ng DTI, wala pa namang nangyayaring insidente ng pagsabog ng hoverboard sa bansa. Ang online retailer na UK Amazon nga, hinihikayat ang mga customer na dalhin sa recycling center ang mga hoverboard dahil sa non-compliant plug. Ilang airlines tulad ng Philippine Airlines at Cebu Pacific, binan na rin ang hoverboard sa carry-on at checked-in baggage dahil sa posibleng peligrong idunot ng baterya nito habang bumabiyahe ang eroplano. Sa kabila nito, tuloy naman ang pagtangkilik sa hoverboard. Nitong Disyembre, mahigit 70 hoverboards nang nabenta ni Rayan. Wala pa raw nagsusoli o nagrereklamo. Marami pang orders pero di raw siya basta nagbebenta lalo't batid niyang kailangan ng iba yung ingat sa paggamit nito. Kung ako as parent din, nung una kong pinasubok sa anak ko, talagang may guide. Ginaguide ko talaga hanggang sa talagang makatayo na siya sa sarili niya. And talagang naka-helmet din. Lithium-ion batteries daw ang gamit nila at hindi LED na mabilis daw mag-overheat paglagpas sa 3 oras ng pagkaka-charge. Kumaga yung battery na bilog-bilog, yun yung pag na-overcharge ka, yun yung umiinit. So meaning, kaya siya minsan nag-iinit, sumasabog or umaapoy. So ang lithium, yung parang sa cellphone, yung maninipis. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi.